Para po sa record ng proyekto po ito, ano po yung huli niyong pangalan at ano po yung ginagawa niyo sa ngayon? Ang buong pangalan ko, Sister Crescencia Lucero, isang Franciscan sister belonging to the SFIC congregation, Franciscan Sisters of the Immaculate Conception. At sa kasalukuyan, since 2000, October 2005, ito yung second term ko na Executive Director na Task Force na KNS of the Philippines. Pag naririnig niyo po yung salitang Mindoro, ano po yung naaalala niyo agad? Naku, mga rehas. Ibig sabihin yung barbed wire. Kasi yung barbed wire dun sa Medjola, symbolic yan ng karahasan ng gobyerno. Pero yung Medjola din ay symbolic din sa continuing protests ng mamamayan laban sa paglabag ng karapatang bantaan. Kasi the right to assembly, the right to protest, right to peaceful assembly, siyempre, no? And of course, the right to express our cause, our cries, no? Especially the cry of the poor who are continuously being oppressed and exploited. Yun, of course, kasama na doon yung ang dami namin karanasan dyan sa Mindoro, no? Na kung saan dyan na kami natirgas. Isa pa nga, nung Medjola Massacre, noong 1987, talagang grabe talaga yung experience na yun. Na napaka-peaceful naman yung rally. Ito na yung pinaasa mo kasi yung mga tao, lalo na yung mga magsasaka, magbubuki, na magkakaroon talaga ng genuine agrarian reform. Itong gobyerno ni Corazon Aquino at that time was a revolutionary government. Dahil nga, because of the EDSA one. It's a people's, so to say, peaceful revolution. And therefore, it afforded the new government many opportunities for reform, not only for reform, but revolutionary changes in our society. And I think and we know very well that one of the main problems in the country is the feudal system, where there are only few landowners and the majority are the tenants, farmers, na walang lupa. Sa buhay kasi yung pagkakamit ng lupa ay napakahalaga. And that was the appeal and the cry and the demand of the farmers to give them the land that they have been tilling, that their grandfathers and ancestors have been tilling, crying for really distribution of the land, a just distribution of the land. That night, yung indiscriminate firing at Senegal. Naalala niyo po ba paano kayo nasama doon sa pagkilos ng 1987? Sa Justice and Peace Commission, kasi ako ng AMRSP at that time, was the commission of the Association of Major Religious Superiors. And ever since martial law years, the association has always been on the side of reform. Kaya yung nag-put up siya ng Justice and Peace Commission to address justice and peace issues in the country. And as the chairperson of that time, kasakasama namin ang People's Movement. Kaya maggagawa, magbubukid, magsasakakay, mangingisda, mga kabataan, and all these women. So talagang in support of the farmers. Kasi yung lakbayan yun ng mga magbubukid. And so we were there. Right in Medjola. Pero siyempre, nakaharang na doon yung barbo, ay sinabi ko. At saka, military police magkaharang na doon. And yung program was going on. Siyempre, nandun kami sa medyo harap. Dahil nga, siyempre, kung alam mo naman yung pagganyan, pinapauna na lang yung mga madre para suporta, hindi ba? Yung gano'n.
Tapos, kasi yung mga kalakhan ng mga magbubukid, nandito on this side. Kasi ito yung nagsayada dyan yung kalakhan niya. Okay. Nandito sila, nandito lang kami. Ayun na talaga, grabe. Nung nag-umpisa ng from nowhere, hindi namin na nakakaagad na talaga yun. Pag naaalala ko yung gabi na yun, siyempre takbuhan kami dito sa may, yung kali na ito, no? Part ng Ligada. Part ng Ligada. Tapos pag rinong kong ganyan, meron ng baril dun sa likod ko, no? Tapos kaagad-agad naman pinaligiran kami ng siguro mga manggagawa yun, at mga gagawin. Tapos nakatakbo kami dito, kung saan-saan na kami tumakbo. Tapos nung ano na, medyo huminto yung pagbabaril. Dito pinalikan namin sila. Dito mo talaga yung talagang dudugo yung puso mo pag nakita mo. So yun na talagang takbuhan, tapos yung paano, parang panic na kasi yun eh. Siyempre, you have to save not only your lives but also the lives of people kasi dami-dami ng tao. And because it was one of the biggest rally that we had in the new government. Kaya niyo po naramdaman na may maling nangyayari nung di nagpo-programa kayo, biglaan na lang po ba yung Mayroon lang kaibang kilos yung military police, parang umatras sila dito. Kasi pag ano yun, dikit lang sila dun sa tao. Parang may pag-atras ng konti. Tapos, mayroong mga nagraradyo-radyo. Pero wala pa kayong narinig na sigaw o kumain? Wala na rin yung kasi ipupunan nga, na lang. oo, kasi nga, syempre concentrated kami dun sa program ng mga ano. Kasi masaya, ano dyan, kasi kahit na nagpo-protesto tayo, yung mood palagi ng kasayahan, diba? Kasi it's celebrating each other's being together, parang gano'n. At the same time, nadudog pa rin, militante, vigilant. Nung ma-realize ko kung binabaril yung mga tao mismo, kayo mismo, anong naging reaction mo? Siyempre, iligtas mo yung sarili mo, di ba? Hindi na ano. Pagkatapos nung nagulat na ako dahil pag limang kong ganyan, hinahabol na nga kami ng mga baril. Hindi naman nila pinuputok. Siguro para palisin lang kami. Tapos paligid ka. Ganun sila kalapit yung... Oo, nandiyan na eh. Nandiyan na. Yun yung memory ko talaga. Kitang-kita ko, parang siguro na yung 14 yun, na 16, no? Basta malaking baril, no? At yung bang pasasalamat ko dun sa mga tao dahil sila yung... Sino po yung mga kasama mo? Yung mga madre din kasi marami kami mga madre, no? Iba ibang kongregasyon. Siyempre kasama ko din yung mga kasama sa IC. Tapos yun, tumulong na kami kumulog doon sa mga namatay, mga sugal. Tapos tawag-tawag na naman. Wala pang mga cellphone masyado noon eh. Hindi ba? Tapos wala. Yung mga marshals naman, may konting-konting radyo-radyo lang, pero hindi pa ganun kaano yung technology natin. Ano po yung kung ma-describe po sa amin sa ngayon? Sabi niyo po nagkaroon ng nagtakbuhan, tapos bumag kayo din sa liba. Ano po yung mga, kung may lalarawan niyo sa ngayon, ano yung nakita niyo pagbalik niyo? Yung mga nasugatan. Tapos yung mga namatay na. Talagang dugo. Maraming tsinelas kasi syempre mga tsinelas na tangkalan na. Tapos, yan. Parang the desolation, the picture of violence kasi. But violence is the root of violence. Kasi karamihan na ng tao na. Tapos yung mga kariton din. Yung mga ex-kariton, yung iba sa mga sudan. Tapos, some of us leaders, yung some of us dumiretso dun sa National Press Club para pag-usapan na yung next move. At the same time, pinagbilinan na yung mga iba na ayusin yung mga paano yung mga nasugatan. Tapos tuloy-tuloy na yun.
magdala dun sa Mount Carmel Crete para dun sa mga matay para ayusin yung pag-arrange ng mga iba't ibang network. Dahil nga at that time, 1987, more or less yung Justice and Peace Commission ng AMRC. Medyo malawak na rin yung network na nahabot, no? In terms of the different groups, no? For protest. Ano po yung naging official na tugon po ng komisyon matapos yung nangyari sa mundo? Katapos nun, talagang doon pumunta kami kay Cory. And there were 3 of us. At talagang inano namin yung documentation. Together with Task Force Detainees at that time, documentation. Talagang, ano ba itong nangyari? Hinarap po kayo ni Paul Aquino. Hinarap kami ni Cory Aquino at tinanggap niya ito. Pangalawang meeting namin, kasama na niya si Ramos at saka si Enrique. Binigay lang yung mga documents sa kanila at ibang ko kung nabasa niya. Ano po yung sinabi niya sa inyo? Very strong yung statement namin condemning the violence. Tapos talagang kung balikan mo yung ano na yun, nakasign pa ako doon. I do not have the copy now, pero alam ko may nakasign pa ako doon. Kaya even yung leadership ng Major Superiors, pinagalitan kami noon. Kasi siyempre, at that time, mabango si Cory Aquino sa kanila, di ba? So yung pagpunta niyo po ay bilang bahagi ng komisyon at hindi talaga po fully sanction ng AMR? Hindi. Okay pa. Hindi kasi yung may nagbago kasing hubis doon sa dynamics para sa leadership ng AMRSP because of the new administration. Give Cory a chance, parang ganun. Kailan niyo po nakausap si Cory? Right after po ng massacre? Right after the massacre, we came up with a statement, official na Justice and Peace Commission. Unfortunately, at that time, nagko-convention yung mga major superiors. Kami na yun. So, yung meeting namin with Cory Aquino, so we wrote a letter asking for secret. At pumayag naman siya. So, that would be siguro 1 week after. Sino po yung mga kasama niyo sa komisyon na yun? Si Sister Carmela Carpio Marino. Siya kasi yung executive. I was the chairperson together with one priest. Namatay na rin siya. Nagpapareho na silang namatay. Cancer dyan. Carmela Carpio was the executive, si Marino sister, and was the executive secretary. Kayo pong tatlo yung humarap kayo. Pumarap kayo. President. At maganda naman at tinarap niya kami, in-express namin yung aming disappointment. And bakit nangyari ito? So sabi na rin niya na she will look into it. And then she basta kung tulungan niyo ako, sabi niya tulungan niya ako dun sa pag-document ng mga violations, mga ganyan. So, ginawa namin namin. Ang dami ng naming dinocument din na mga human rights violations at the time before she declared total war. So, dinala namin. Nag-declare siya ng total war. Yeah, a month after. Yes. Nung nag-collapse na yung peace talks. Declare siya ng total war. We still saw concordance with it. Yun, hindi na niya binasa. And the Ramos and Enrique were in control. Sa tingin namin, lumabas siya, may kasama na siyang dalawa. Nasurpresa po ba kayo doon sa naging action? Well, not really surprised knowing how EDSA 1 happened. Na talaga naman very strong military involvement in this. And these were the 2 persons still from the Marcos regime. So it's not surprising. Well, siguro disappointed because
as a new leader, we expected Mrs. Aquino to take advantage of the opportunities. Later on, sabi na natin, she just squandered her opportunities. Sa bahagi po ninyo, paano po kayo personally na-apektuhan nasaksihan nyo yung disappointment na dinala ng mga pangyayari? Ano pong mga sumunod na naging hambang yun? Lalo naging masigasing. No? Kasi at that time, that was 87, 88, we were working more closely with the task force in Philippines because of the total war. Ang dami na, by that time, thousands and thousands na dislocated because of the total war. Mindanao, Visayas, all over the country, very especially Mindanao and Visayas. Yun yung natamaan talaga. So, yung justice and peace work to be magkaroon na kami ng mga forum sa Visayas, Mindanao, lumalaw dun sa mga evacuees, yung mga IDPs, internally displaced persons. Kung saan-saan na nakasama. Tapos, it was good at a certain time naman na mga fact-finding of nurse missions. Tapos, sunod-sunod na kasi yun. Pati Marag Valley, sunod-sunod yun. Doon po sa mga naging sunod-sunod na pag-ilos ninyo yun, yung mas tuminding militarization at mga isyong paglabag sa karapatan ng tao, hindi po ba naubili yung mga pag-ilos ninyo sa magprotesta ulit tayo sa Mindoro? Iparating natin ang lahat ng ito sa Presidente. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yung Mindoro. Ibig sabihin. In fact, one of our success sa major superiors is we were able to, yung pinatay si Pabali. Pabali. At least na i-procession namin yun. False na yung parang kabawa na rin talaga. Sa Mindoro po. Tuloy-tuloy din sa Mindoro. Nakapasok po kayo sa... Hindi. Bakit po nag-desisyon kayong magkaroon ng parang kahit man na ay simbolikong pagdadala ng... Siyempre, rage na yung nakamayani. Because the violence was too much. Kahit po sa bahagi ng simbahan, lalo-lalo na. Dahil Tulio Pabali was just a symbol of the repression that was going on. Talagang yung mga basic Christian communities, affected talaga. Parang halos wasak yung na-build ng mga Christian communities, lalong-lalo na sa Mindanao, and hindi Visayas area at that time. Yung hindi nawasak yung napalago mo na Christian communities during the Marcos years. Winasak. Halos winasak yung total war. And also because at that time, yung natin was the marriage between the government and the church. Kasi nga, siyempre, may blessing si Cardinal Sin yung kay Cory, di ba? I am trying to look at it from the perspective of someone who is a church person. I am not losing my faith in the church, and I'm still a believer. But at the same time, if you look at the hierarchy in the church, in the beginning of this total war, malakas yung suporta nila kasi kahit ang tawagan namin dyan ay critical collaboration. May critical collaboration. May critical nga lang, mas malakas yung collaboration kasi sa critical. So, ganun yung tingin ka, and I'm just being honest about how I tried to look at things. Because it was difficult at that time to mobilize religious to the streets. So sabi ko, after nito, it was a major achievement for us. Nung talagang yung na-change mo yung attitude ng major superiors. Tinitignan na nila na talagang itong total war is not Korean. It is a total war of the militarization is that. Kailan po nangyari yung pagprotesta ninyo doon sa Mindoro? Na
dala-dala yung simboling kung kapag ni Father Sa Tulfo. Justice and Peace pa ako kasi yan. Kasi pumasok ako ng TFP 89. Yung pa rin, between 87 and 88. Ano kung naging tugon ng gobyerno ulit? Nung bumalik kayo sa Menjola, talaga, dala yung mga dalang napaka-bigat na issue. At least dahil nakita nila kung mga superior, and they were, true enough, the major superiors also submitted an official letter to the president. Yeah. So may certain respect. But at the same time, wala lang. Ganun lang. Hindi mo lang siya lumabas. Hindi siya nag-respond. Hindi po ba yan nag-cause ng total dissolution niya dun sa mga kasama niyo? Sa inyo? Sa akin hindi. Sa akin hindi kasi mag-dissolution sa church. Hindi ba po sa simbahan, dun sa gobyerno na rin at sa visa nung ginagawa ninyo sa advocacy ninyo? Wala namang ginagawa yung gobyerno. Siyempre, you would say may a certain disillusion about this new government, about the changes it has promised. Kasi akala namin na magpapahinga na kami. Kasi ang tagal ng martial law, di ba? So finally, you have this EDSA one as a big political spot. Tapos, ang iksi ng space na binigay ng democratic states. It is 86, 87. It's a very short space. Kahit na ipilit mo itulak hanggang 88, napaka-iksi pa rin yun. Considering the 2 decades of martial law. More than 2 decades of martial law. Knowing po na unresponsive yung Aquino government dun sa mga issue yung sinusulong po by that time, gano'n pa laki factor or consideration yung sige, kung ayaw nilang pakinggan sa Malacanang, doon tayo sa kalsada. Gawin natin pakulab na pagkilo sa itong issue natin. Nagkaroon po ba ng gano'n mga consideration? Definitely. Kasi yung ganito kasing gawa, hindi lang gawa, it's a commitment. It's not turning back. You have to engage with all avenues of engagement. So, kung mahirap sa Malacanang, bring it to Congress, to the Senate, to the streets. In the final analysis, the streets is the only avenue for the people. Yan yung ano yun. Yan ang kanyang parliament. Kaya parliament of the streets yung ano natin. Doon sa mga naging pagprotesta niyo po, sa panahon ni Cory Aquino at sa mga sumunod pa, ano po yung napansin niyo doon sa Menjola mismo? Na ganun pa rin ba karakas siya? Katulad ng dati? Ano po yung napansin niyo ba? O, mas lumala? Yung total war talaga naman. Initial lang yung Menjola massacre. Initial. Akit na kami ng tear gas, mga batuta, ang daming mga arrests, kahit na hanggang ating gabi kung minsan, pumupunta sa mga morgue, at minsan nga, tatanggal pa yung mga bala, mga ganon. So, hindi lang kasi Menjola yung alina. Dito na rin dumagsa yung salvaging na kung saan-saan makikita yung mga salvage. In fact, our office in Entomilde, dun sa RBM, talagang tinatakunan kami ng makasakang patay. Just to threaten us. Ito po bang mga ganitong threat ay, kumbaga, sinasabanggit niyo po kanina yung pakikilang ninyo dito sa pagkilos na ito para sa karapatang ng tao ay way back panahon ng Marcos.
Ano kayo nagsabi? Panahon pa ni Marcos Oo. yan. Eh, Ako kung kasi, ikukumpara niyo po, mas lumala yung sitwasyon. mahirap ikumpara kasi nung panahon ni Marcos, martial law yun. So, military is the dominant. Sila yung rulers of the earth at that time. Kaya pag tinitignan mo in terms of martial law years, balikan lang natin yung mga documentation ng PFP. Ang dami niya. I was a young sister at that time. Ano na yan? Kung minsan, kinagabi kami, naghahanap lang ng mga missing from police station to another police station. Tapos, iniikot namin yung mga morgue para kung hinanapin, kasama ng mga relatives na nakahanap. Tapos, syempre, pagdalaw ng mga libo-libo na arrest, yung martial police, na-arresto, na-salvage, na wala, mga tulog, tinorture, grabe ang torture. Mahirap mo i-compare yung horrors of martial law to even the situation of total war. Kasi during the total war, supposed to be na ibalik mo na ang mga constitutional institution, democratic institutions, na kung saan dapat mapangalagaan na ang karapatan ng tao, ang buhay ng mga tao. And that is the big disappointment there because while na-restore mo na yung democratic institutions, hindi pa rin nila napoprotektahan ang karapatan ng buhay ng tao. Yun yung big difference. And therefore, it's more disappointing. Dito, mag-iingat ka dahil martial law yan. Alam mo yan, kaya maingat yung mga tao. Kaya ang kilos na on the ground, tahimik. Kaya lang, tahimik ang kumikilos. Actually na, at that time, nabigyan kami na, some of us nabigyan kami ng permission na magmahali because of the danger. Hindi kami nakabelo, nakalay lang kami. Kasi, biro mo naman yung marunong sa nag-aanong ng mga nasa morgue-morgue na nakabelo kahit is more dangerous. Siyempre, nung nung tapos na ang EDSA, balik dun sa pag-develop, balik sa konbentong Susan. Pero ganun din, nakakatakot din. Lalo na kung pumunta ka dun sa areas na for the war. So, matapos po yung panunungkulan, kaya po, kumbaga, medyo bumaan yung sitwasyon. At hindi na kayo na itutulak na punta sa kalye para ipahatid sa mga otoridad yung palagayan ng karapatan ng tao. Mukhang wala yata. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Paano na-call the total war. Of course, akala natin medyo maayos yung kay Ramos. Pero, yung panahon ni Ramos, of course, kasama kami din sa multi-epistoral peace advocates, no? Na kung saan nakikiupo pa kila Elo Reyes, si Ramos mismo, dun sa mga meetings for peace, kasi i-resume na yung peace talks. No? So, pati yun, pinasukan doon. Ganon lang. Kasi naiimbita na tayo sa kanya. So, harap natin yung people in power supposed to be. At tuloy-tuloy yung pag-submit ng mga documents na kailangan para pag-aralan. So, pumasok na, later on pumasok yung sa OPA, yung ganyan, these processes, nagsabitan yung listahan ng mga nakakulong, para part of the confidence building, pagpaparelease yun. Kaya kung titignan mo, from Ramos, sino bang sumunod kay Ramos? Si Erap. Kaya napaka-iksi naman yung panahon ni Estrada, no? So, hindi mo rin Tapos ito naman, wala naman ang kaibigan. Kasi in between naman, nawala ko. Nung medyo magulo na nung kailangan kasi ka din ng aking superior, kailangan mo magpahinga. So, nagsabati ka lang. So, I was out for 2 years. Tapos pagbalik ko, balik ako ng PFP. Ay, PFP naman ako na kasi from Justice and Peace Commission, naging executive director ako ng PFP, 89 to 94.
nawala ko ng 94 to 96. Pagbalik ko ng mid-96, balik ako ulit sa TNT. yung gano'n. So, meron akong mga, in 2001 nawala ako dahil nasa mga abroad. Pagbalik ko TNT ulit, yung gano'n. Kanya lang, kung bumabalik ako, doon umiigting kasi yung sitwasyon, yung violence. Kasi pagbalik ko ng 2005, ito na yung maigting yung Hello Garci. Tapos ito na rin yung EJ case and desaparecidos. No? Diba? Kaya tuloy-tuloy pa. So, kanya lang, yung ngayon, mas mahirap talaga magdala ng tao sa kalsada. Parang nagsasawa na yung mga wala namang nangyayari. So, mag-iiba ka ng forma. So, engaging with the local governments, of course with the Commission on Human Rights, nabibigyan na mga trainings, mga rights education. Tapos sa Congress naman, both the lower and the Senate, yan naman yung mga human rights bills. Anti-torture, anti-enforced disappearances, ito yung mga nilalati natin ngayon. So, but at the same time, kung may panawagan ng mobilization, pumapasok na tayo dun sa quick reaction team, the document, like for example, yung nangyari dyan sa EDSA noong February 2006. Yun yung mga inaresto yung mga overtours, sakay din ako sa malaking truck para kasama sila. Dinala doon sa kulungan. So, yung mga ganun. So, nag-iiba yung larangan ng Estado. Pero doon po sa mahabang taon na nasa PNP kayo, kahit may mga ilang years na doon po ba sa mga taong yun ay nakita yung Mindiola ay nanatiling central pa rin ba siya sa pagkilos ninyo? Kasi the spirit of Mindiola, hindi lang symbolic yan, reality yan. Kasi yan yung venue for directly addressing the palace. Diba? Yan yung pinaka-direction. And you have to address the palace. Kasi yan yung puno. Yan yung source kasi ng lahat ng mga kaguluhan na yun. Kasi even if you say the military, hindi naman kami pumupunta dyan sa Aguinaldo or hindi ba kami. Except, mga lang. It is executive branch pa rin naman. So, even until now, pag ka ng mobilization, Mindiola talaga yung mo. Pero i-consider mo na, like for example, what we did in the Truth Festival, mag-iiba ka ng ilang ng venue, depende on the issues you carry. And on the goal, kasi cultural, kultura ka rin sa mas artistic naman yun sa lakas ng mga meron. Kasi cultural yun. But at the same time, nakakapag-mobilize ka ng mga tao. So, mga estudyante, mga religious, mga I do not know when we can bring the same crowd to Mindiola. It will take some time. Sa karanasan niyo po, pag sinasabi sa ngayon, yun nga, pupunta ng Mindiola, ano po yung karaniwang reaksyon ng mga tao na kinakausap niyo? Ay, mga pula yan eh. Mga pula, mga reds. Ano yan? Grupo ba yan ng bayan? Natatakot kami sa bandilang nila. Sino po ang nagsasabi ng mga gano'n? Pwede mga sisters, pwede mga estudyante na hindi na kasing aktivista ng panahon, di ba? O di kaya, ay naku, ang gugulo lang ng mga yan. Parang gano'n. Bakit po may attribution na pula? Bakit may ganun po ang kulay na lumulutang sa isip nila? Nila. Or... I think it is historically.
historically, when you talk of rally in Medjugorje, the red flags are there. Of course, yung bayan, siyempre medyo blue na yung ano yan, di ba? Kanya lang marami pa rin kasakasama ko red flags. Yun yung ano yan. And red in this country is always associated with the communists. Yun yung ano yan. Lalo na kung religious groups or Catholic schools yung kakausapin mo, siyempre takot sila. No? Di ba? Yung fear nandiyan to be associated with the Reds, so-called Reds. Paano niyo po tinutugunan yung mga gano'ng hesitations, abangan? Hindi, sabi namin, ano naman ito, multi-colors. Siyempre, hindi natin maiwasan. Like sinasabi namin, sige, please don't bring any red flag. So, pag sa usapan na. Pero on the day itself, may red flag palagi. Hindi mo maiwasan yan. Kaya sabi namin, pag multi-sectoral na yung mobilization, all colors ito. Red, white, and blue. Di ba? Or yellow, whatever. Like for example, what we had in the Truth Festival. That's all colors. Sabi namin, more colors than the rainbow. Yung gano'n. And siyempre magsiset ka ng guidelines. No? Kaya yung, kung napapansin mo, medyo, kung sino yung mga pumupunta sa Medjugorje ngayon, piling-pili na lang yung grupo. Also because of the violence. Yung fear of the violence. Kasi pinagbawal na talaga ang Medjugorje as for any protests. So pwede ka sa Medjugorje, pwede ka sa Miranda, pwede ka sa Liwasan Bonifacio, but not Medjugorje. Paano po sa inyo, yung ganong restriction? It is a violation of rights. It is against the Universal Declaration of Rights. It is against our basic rights to protest, to express our opinions. It violates the basic rights for peaceful assembly. Pero kung titingnan po yung mga, at least po itong mga recent na pangyayari, na pakita po kasi na yung Mindiola ay minsan nagiging lugar din talaga kung saan nagiging marahas yung mga nagpo-protesta. Halimbawa po isang particular na pangyayari ay yung Mayo 1 na pagkilos ng kasama. At yung lamang kay Gloria po. Paano po nyo tinitingnan yun? Yung sinasabi nila ng EDSA Press, for example. EDSA Press. At this point kasi, yung pagganyan, medyo, for myself, nag-hesitate akong sumama sa mga ganyan, personally. And I will not invite co-sisters or even my staff. But kung may request yung grupo, pumupunta kami as QRT. Yung pag-document kung ano yung mangyari. Pagtulong, titimbrehan yung mga lawyers kung may kailangan na legal advice. So yun yung ginagawa namin. But to join them, medyo distansya umiko. No? Hindi sa, hindi mo kinokondem, no? Because it's the right of everybody to protest. And government, military, police should exercise maximum tolerance. They should respect. Of course, I know, I'm also aware na pwedeng provocative din yung ibang grupo. Ipo-provoke sila. Pero kahit na, it is still the responsibility of the state to protect its people, respect its people. At dapat pakinggan talaga yung kanilang hinaing. Minsan nga I think that was, we tried, I think last year, ito yung appeal pa rin to release all political prisoners na kung saan the relatives were there with us, may mga bata pang tapos ang ganda-ganda pa ng preparation namin, nakalagay sa basket yung mga pangalan ng mga detainees, and the signature campaign kasi kami for the release of the political
Martínez, may mga bulaklak pa kami dadalhin. Talagang sumulat kami 1 month before the activity minsan kanya. At sinabot nila na hindi sila available, pero tatanggapin nila yung isa sa amin. Hindi naman kami marami, wala pa nga kami 100. Wala pa kami 100. And we did not even carry any banner or streamer, only the baskets of signatures and flowers na dala-dala ng mga bata. Hinarang kami talaga sa amin, Jola. Hinarang nila. Meron nakabas na ng mga tulis doon. Tapos binalik ulit yung barbed wire. Pero sinundo kami. Pero 2 lang ang pwedeng pumasok. Sabi ko, hindi ba pwede yung families, mga bata. Hindi daw. Yung 2 leader lang daw pwede. So, okay, sige. Para wala na ng gulo, pati pinapasok kami doon. Pinaregister lang pangalan, tinanggap yung mga ano. Pero not a single officer met with us. Natauhan lang nila dun sa building. That's how they treat us. Wala din ba? Kanya lang. Yun na. So, hindi pa kami umiiwas ng Mendiola. Pero we try to be as acceptable as we could. Pero even that, they could not accept. We gave them due respect in terms of an official letter requesting for objects. Kahit naman sana yung executive secretary lang na tinadala, wala. This administration does not respect people. Hindi po ba kayo napapagod sa mga ganang administrasyon? Pagod na rin. Kasi I'm already 66 na. And all these years, almost half of my entire religious life actually. First quarter store pa kasi ako noong 69. Nag-una, pag mag-martial law, we were already to the farmers in the streets. Hanggang ngayon, hindi na talaga. Napapagod din, nadidismaya. Pero patuloy pa rin ini-inspire yung younger ones. And fortunately, there's still younger sisters, seminarians, priests, who are somehow also inspired to continue with this commitment. Nabanggit niyo po kanina na nagsimula kayo ng first quarter storm po. Oh, first quarter storm pa talaga dekada. Hindi lang dekada 70. Kasi yung, siyempre yung formation namin as pagmamother sa Baguio, di tahimik lang doon. Diba? Pagbaba na 1960, latter part of 68, tapos 69, tuloy-tuloy na kasi yun na yung sa unang bukso naman mga magbubukid. No? That was then 69, 70, ito na yung mga nag-umpisa mag-strikes ang mga nagawa. No? Tapos yung Tondenya, mga ganyan, no? So, and then, nag-martial law in 72. So, tuloy-tuloy na yun. So, talagang may time na tutulog kami with the workers sa strike. Tigatulan nila. Tapos doon na rin yung nakikipagkwentuhan ano ba yung buhay-buhay ng nagagawa. So, this is also the first time for many of us na makasalamuhan yung mga magbubukid sa mga bali-bali. And ito yung so-called exposure, formation sa mga tao. Hanggang sa naging marahas na yung sitwasyon. Bakit kayo napunta dun sa ganang direksyon? Oo nga. Napakaagang ito ng buhay nila. I guess it is more siguro parang isang estudyante din ng universidad with all our idealisms. As a young sister, straight from the so-called novitiate, maraming pang ideals in terms of the dignity of the person, the values of love, of justice, of peace. No?
part yun kasi ng formation. And then yung charisma din ng aming congregation. Yung charisma ng aming congregation is napakalapit niya sa amin. As Franciscans, we are very, very close to the poor. In fact, it is embracing the poor. So, hindi lang preferential option yan. It is part of the charism of a Franciscan to be with the poor, on the side of the poor. Eh, dito sa ating bansa, yung poor talaga ang exploited. Yung poor ang victims ng injustice. Diba? So, you stand with them. So, yun yung mga una naming, tapos nung nagtuturo na ako din sa St. Joseph, dala-dala ko yung mga students, sila taga-gawa ng mga sandwiches para sa mga magsasaka, mga gano'n. Tapos later on, yung faculty. Tapos later on, dinadala ko yung mga students sa mga squatter areas, so na-exposure na yan. So, together, nag-grow kami. I also grew in my commitment. No? It is a long process. Pero once you are there kasi, no turning back. Tuloy-tuloy yan. Hindi mo pwedeng bitawan. kahit na napapagod ka, patuloy. Personally po sa inyo, kailan yung unang naramdaman na ganun pwedeng karaas ang isang estado na parang na-realize ninyo personally na ang struggle nito is really existing. Kung gusto iangat yung mahihirap, protektahan sila ng estado, tulad ng nabanggit ko kanina, sa harap pa rin ng Malacanang River. 76 kasi, yung aming school, kasi teacher ako, St. Joseph's College. June 12, dahil nga martial law years, hindi pwedeng mag-assemble outside. Public assembly, wala, bawal mo. Ano yan, maliit ka pa naman. Pinangalakan na. 78 ako. 78 ka lang pinanganak. 76 yan, June 12. Bawal ang public assemblies. So, ang nangyari doon, yung mga workers, farmers, led by the workers, basta lahat ng taong concerned, interested, nag-gather din sa aming malaking auditorium sa St. Joseph. And talagang forum, alam mo naman yung mga sharing mga institution. And I think there were more than 1,000 people in our, halo-halo na yung professionals, mga from the academy. In no time, our whole school compound was purloined by the military. Naglagay ng spotlight dito sa front gate ng Bukaki. Ay yung auditorium namin. At talagang, mabuti na lang may mga security guards kami. At pilit na pumapasok yung military, pero hindi sila pumapasok. Pero ilang araw yan? Ilang araw na pinantay. Almost 3 days. Talagang, ang karanasan talaga niya. Again, they were after the leaders. At, kasi noon, hindi ko ba masyadong kilala yung mga ibang grupo. Pero siyempre, nagpapakilala sila kasi kami yung, paano papakainin itong mga mahigit na 1,000 tao na yan. Pero yung gano'n, ang ganda-ganda na kita mo yung karahasan ng gobyerno. But at the same time, makita mo yung discipline din ng tao in terms of pagiging organized nila. Huwag magpanik, pero napapaligiran na tayo ng military. Walang lalabas. Ang mga madre at nakabantay sa mga gates. So, sinara yung 2 gates sa side, sa front at back. Tapos, pag dumilim na may spotlights. So, walang pwedeng lumabas. Dito naman, sa may side ng military, pilit na loudspeaker kasi na pinapalabas ng mga manggagawa. Sumuko na kayo. Within the compound, nagdadatingan ng mga pagkain. Different groups, ang nataganda yun, parang notification of the prayer. Dadatingan ng mga tinapay, mga itlog, yung mga luto na ready pagkain. So our kitchen was also very busy. Tapos may mga sisters na nandun yung congregation with mga seminarians, tumulong sa paghahanda ng pagkain, isi-serve sa mga tao.
Tapos, doon naman sa aming chapel. Ano yan, 24 hours, really every nagdadasal. So, it was almost a 3-day vigil. Only through the creativity of the sisters. Ito is unti-unting nailabas yung mga leaders at naisip-isip. Nung sa tingin namin ay wala na, naubos na yung mga leaders, pinapasok na namin yung leader ng Biblia. Wala na hinahanap nila. Paano na sila hinahanap? Yung ganun. At tapos, after that, wala namang nasaktan. Wala namang nasaktan. But it was only later na wanted na, yung mga wanted nila, pinagkahabol. Some, I think, two or three were killed. Yun na yung ano. Pero yung mga iba kasi nakasave. Yun yung kita mo ang gaano. Noon yung sa amin mga kamadrihan, medyo divided pa kami dyan. Pero nung nakita yung ganyan sitwasyon, to deal na ito. To protect our people. Yun, very significant. After that, ito yata yung malaking rally against the World Bank sa in front ng Adamson. Ako talaga grabe. Isang week kong ininda yung water tank doon sa aking likod. Kasi talagang... Nabomba kayo ng tubig? Oo, ng tubig. Talagang water tank sa rin. Nung una, dahil ang init-init gusto ka namin, parang shower ka na. Pero nung binawas na nila, nagpalsikan ng aming mga bilo, mga relo, mga chinelas, mga shoes. Talaga, takbuhan kami kasi talaga. Kasi kami naman, shoes, kami yung mga madre nilalagay doon sa harap. No? Yung gano'n. Tapos yung isang madre namin umakyat dun sa pader ng Adamson. Nakakatawa. Pero that was, talaga yun yung mga sunod-sunod na karahasan na terms of progress. Kasi nung na-break yung paralysis right after the march, nung na-break yung paralysis, tuloy-tuloy na yung pagmamarcha na. Yung pang mga sumunod na malalaki talaga yung pagkilos tulad ng EDSA 1, EDSA 2. Napasama pa rin kayo sa mga pagkilos na yun? Napunta pa rin kayo sa Mindoro? Of course, EDSA. EDSA 1. Yun na yung the night. The afternoon nung ano na, nung talagang yung tagumpay na. Bago umalis sila Marcos. Nakapag-marcha pa rin natin towards Mindoro. Tapos ano kami dun sa riot na doon. Dahil na-riot na, umalis na kami. Yung pagkuha ng mga barbed wire, gunting-gunting ng barbed wire, mga maraming naggunting. Tapos yung iba, riot na kasi pumasok na sa Malacanang. So, umalis na kami, tapos sabi ko, uwi na tayo. Hindi na natin kaya ito. Ba't po kasi ano na mga tao. Ba't po ginapit yung... Pero brands. So, meron pa rin kami na uwi. Siguro tinawag sa mga. Ito po yung barkada dun sa harap dito sa Mindoro. Kasi talaga riot na yung mga tao eh. Tapos pinagtatanggal na yung mga barbed wire. Tapos nilusod na yung Malacanang. Yun na yun eh. Yung gabi na yung the night na yan. So sabi ko sa mga grupo namin, uwi na tayo, hindi na natin kaya ito. Well, yung iba sa mga pumasok na sila. Ano po yung naramdaman ninyo during that time? Siyempre, euphoria mo yun eh. Kasi euphoric na yung tao. No? Kasi paalis na sila. No? Hindi na yung isinakay sa sila Marcos. Hindi yung victory mo ba? All these years na nag-struggle. Tapos for us naman sa task force ng Tennis, saka yung Justice and Peace. Nung pagkarin yung a few days after that, yung pag-release ni Cohen, lahat ng mga release. Fiesta talaga sa akin, no? Yung grounds na yun. So, ilang gabi lang kami na nalulun sa EDSA. Masaya na apprehensive, hindi mo alam kung papuputukin talaga yung mga tangke na yun. O tapos, madaling araw may nag-iikot na mga helicopter. Sabi namin, baka ang dali-dali mo lang magbagsak ng bomba, di ba? Net, lalo na kung dumadami lang dumadami yung mga tao sa EDSA. Talagang, you can only pray.
Talagang abot-abot ng lahat ata ng mga anghel at saka mga santo din na sa natin. So yun, it was another kind of experience. And sa sarili niyo ba na naisip niyo na mauulit ulit yung ganong effort ng tao? Akala namin at that time, yun na yun. That is the peak of it, no? Akala namin tuloy-tuloy ng ganun. So, yung euphoria na sabi na. Tapos, this is surprise, pwede na ka lang magpahinga. Parang, oo nga, pahinga naman tayo ng konti, parang gano'n. And then when Jola came, kasi noon talagang, we invited even Cory to be the speaker sa convention of leaders of creators. I was one of the speakers. Meron pa akong picture noon. Kasama niyo po sa I just, kaya yung bang hopes mo, of course at that time, I was also a bit disappointed kasi yung inaano na natin was, at the moment, huwag muna magbayad ng utang. Kasi it's a time of reconstruction. Pero sabi niya sa speech na, sabi niya, we will honor all our debts. Ay, patay, sabi niya. Kasi laki na ng utang nun eh. Hindi pa naman umabot ng trilyon. malaki na yung utang. Pero sabi niya, we will honor all our debts. So, bagsak ka na din sa kanya. Tapos, yung agrarian reform, hindi na niya sinabi na siya bisita. Yung mga ganun. So, one disappointment after another. Nung nag-Exodus po, nandito po ba kayo? Naging bahagi pa kayo? Sa Manila, hindi. I was in Cebu. Assignment ko kanina sa casino. I was in Manila. We have our school there. Pero, hindi. Kasi nag-patch din na sa amin. Kasi, din ng protesta sa Cebu. So, mga estudyante namin, mga teachers, nandito kami sa plaza. At talagang hihintay hanggang bumagsak ang era. Yan lang. Kasi ako kasi mapagsulit, no? Sabi ko gano'n, hindi ito magaling dito. Hindi maganda yung si Gordon kasi ganito. Kasi unang-una siya yun sa globalization. As a senator for globalization. For God. As a God. Sabi ko na lesser evil daw. Alam mo naman yung church stand mo na talagang the immorality of the president. Kaya yun naman na napatag si Kinsey. And na-disappoint po ulit kayo. Talagang it's a big mistake. Put this woman in power. It's just getting worse and worse. Pero yung sasabihin mo, bakit hindi ka ako umihinto? Yung bang actually po, ang likong tanong ay babalik pa rin pa ba kayo sa medyo? Ayaw, because give him the chance. Give him the chance. Actually, we were thinking itong yung Human Rights Week this year. We have to go back to nature. We have to reclaim our rights to that sacred place. Maraming naibubos na pawis, buhay. Kaya si Don Chino Rosas na nagsimbo. Panghuling tanong po, kanino yun ikwento yung naging karanasan mo sa mundo? Kasi ako gusto makinig. Kasi ako teacher, no? By profession. Ano pong pinto? So, dati na kasi tuturo ako sa mga estudyante. Ngayon, sa mga young sisters naman. Mga young sisters natin sa mga ibang komunikasyon. Sa mga paaral ng mga pari at madre. And pag nagbibigay ng mga forum, halimbawa, pag malapit ng September 21, di ba, ano yun, palagi may nag-interview, nagtatanong, ano yun, experience niya ng arts and crafts. Yun, mga occasions na ikukwento ko mga ganong experiences. I am not a writer.
I can talk forever. Unfortunately, I'm not a writer. So, I just talk. May pinanghihinayaan po ba kayo sa mga ginawa niyo sa mundo? May mga gusto kayong balikan na pangyayari? Pinanghihinayaan in what sense? Na parang nasayang lang yung ginawa niyo. May nasasayang po ba sa mundo? Walang nasasayang sa pagkilos. Walang nasasayang sa pag may commitment ka sa buhay. Pag tama yung pinag-iibigan, kinikilos. Walang sayang. Sa akin yan, with all the failures, sabi ba hindi na pa ba nadadala? Hindi. Yung sa akin kasi, every new day brings new hope. New hope na kahit inch by inch or even centimeter by centimeter, mabago mo lang ang pananaw ng isang tao, isang bata. Gain na yun. And it's always the effort to share that hope that all of this is towards a better future. Perhaps hindi na para sa akin, but for future generation. For the students, sana bumangon ulit mga kabataan. At nakita ko yun dun sa Fruit Festival. In fact, sinasabi ko nga 2/3 of those who went to the Fruit Festival are the youth. And these are the youth searching for not only for truth, but for the ideas of the youth. A better tomorrow. Nakikita niyo po kung eventually magiging irrelevant ang Venezuela. May panahon po kaya ng gano'n. I hope not. Na hindi magiging irrelevant ang Venezuela. If only to serve, hindi lang symbol, but to serve as a warning for us or even for the next generation. That tyranny can happen if we allow tyranny to be. But tyranny can be stopped. People unite to protest against it. Ilan ba naman hindi siya magiging yung mabubuhay yung palagi. Maraming salamat po sa lahat po ng binahagi rin sa akin.